Sa kagustuhan ni Annalyn at ng mga kaibigan na makakuha ng ebidensya dito sa kay Zoe, ay kinuha nila ang telepono ni Zoe na naiwan sa front desk at ibinigay kay Annalyn. Pero nakita naman sila ni Joy at isinumbong agad ito kay Zoe na bumalik rin para sa telepono niya pagkatapos makausap ang totoong ama. Nang hindi makontak itong si Zoe ay agad tinawagan si Doc Ray para makausap itong si Zoe at sinabing nandyan si Annalyn sa Apex para makahanap ng ebidensya na sila nga ni Zoe at Moira ang dumukot sa kanyang lolo, Pepe. Agad pinigilan naman ni Doc Joan si Zoe para makaalis na si Annalyn dala ang telepono ni Zoe at tama nga namang tumawag si Moira kaya sinagot ito ni Annalyn at hindi nga nagsalita. Habang si Moira, na buong akala ay si Zoe ang nasa kabilang linya, ay tuloy sa pagsalita at sinabihan ang inaakalang si Zoe na puntahan siya kung saan nakakulong ang kanyang lolo at may pag-usapan sila na may pinaplanong gagawin dito sa matandang Pepe. Samantala doon naman sa bahay ni Doc Carlos ay papauwi na sila Josa at siyang Susan. Pero namataan ni Josa ang paggalaw ng puno na pinagtataguan nila Dax. At pinuntahan ito ni Josa para mag-imbestiga. Pero dumating na ang taxi nila, kaya ayon kay Josa ay baka nga guni-guni niya lamang ito. Pagkaalis ng dalawa, Josa at siyang Susan ay agad pumasok sila Dax sa bahay ni Doc Carlos. Suot-suot ang maskara. Mapahama kaya si Lynette sa maitim na balak ni Moira sa kanya? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.